It is finished. Ang katagang it is finished o tetelestai sa wikang Griego at kala naman sa Hebreo ay nangangahulugang tapos na o naganap na. Ito po ang ika-anim na wika na ating Panginoong Jesus doon sa krus. John chapter 19 verse 30. So when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." Ang it is finished o tetelestai sa panahon po na ating Panginoong Hesukristo ay ginagamit ng mga taong may utang kapag sila po ay nakapagbayad na. Sinasabi nila, tetelestai. At ito rin po ay ginagamit at sinasabit ng mga manggagawa sa kanilang amo kapag natapos na po nila ang kanilang gawaing iniatang at ipinapagawa sa kanila. Nang sinambit po ito ng Panginoong Jesus, ano nga ba talaga ang naganap na o tapos na? Maraming bagay po ang tinapos, natapos na at naganap na doon sa krus. Una po dito, kung inyo pong mapapansin, ang katagang it is finished, ang ika-anim sa 7 huling wika ng Panginoong Jesus. At sa Biblia, ang number 6 po ay bilang ng tao. Isang napakagandang kapahayagan na gusto pong ipabatid sa atin ng Panginoong Jesus kung bakit nga ba it is finished. Ang ika-anim na winika niya doon sa krus. Tinapos na po niya ang lahat ng kapaguran ng tao doon sa krus. Kaya naman, ang kinin mo, ang kaloob niya sa iyong kapahingahan. Huwag ka na umasa sa iyong sariling galing at husay para makamit mo ang tagumpay at ganap na kapahingahan sa iyong buhay. Kundi umasa ka na lang sa kanyang nananaganang biyaya at sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus. Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ikalawa, ay dahil lubusan na pong tinapos ng Panginoong Jesus ang kasalanan ng tao, ng kanyang binayaran sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang napakalaking utang ng tao sa Diyos na ipinamana ni Adan sa sangkatauhan. Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as through one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At sa pamamagitan po ng kamatayan ng Panginoong Jesus doon sa krus, kinatagpo po niyang ganap at lubos ang lahat ng mga hinihingi ng kautusan. Matthew chapter 5 verse 17. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Ikatlong dahilan, dahil tinapos na po ng Panginoong Jesus ang lumang kasunduan ng Diyos sa tao. Dahil hindi po naging tapat ang tao sa pagsunod niya sa kautusan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Hebrews chapter 8 verse 7. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. At ang ika-4 na dahilan, dahil pinawalang bisa na at pinawalang saysay na ang lumang kasunduan ng kautusan, ayon sa Hebrews chapter 8 verse 13. When God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete. And whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. Kung bakit sinambit ng Panginoong Jesus na naganap na, ay dahil naitatag na ang higit at mas matibay at mas matatag na kasunduan. At ito po ang kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Isang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang anak na si Jesus. Hebrews chapter 8 verse 6. But now He has obtained a more excellent ministry inasmuch as He is also mediator of a better covenant which was established on better promises. Ito po ang mga dahilan kung bakit sinabit ng ating Panginoong Jesus ang ika-6 na wika. It is finished. Pakatandaang hindi po ang mga pako ang nagpanatili sa krus sa ating Panginoong Jesus, kundi ang pagmamahal niyang laan sa atin ng lubos.